Sa umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa all over the world guys at sa kabuong mundo. Ito po yung ating updates for today na tungkol sa Kimpaw ganap. Bago natin pisahan yung ating intro guys ay gusto ko lamang po batiin yung mga tao dyan. Yung mga senior dyan, yung mga fans natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya heto na po, introduce natin ng ating intro. Pasok! Okay, alright. Update na naman tayo sa Kimpaw ganap for today guys. May tatlo tayong topic for today na kung saan ay Paolo Avellino bumili ng bahay at lupa sa Baguio. Para saan naman kaya yun guys? At ito naman si Kimi guys. Pangalawang topic natin for today ay si Kim Chiu guys ay nabigay ng sustento sa kanyang kapatid sa abroad. At pangatlong topic natin for today guys ay ano naman kaya yung bagong business nila Paolo Avellino sa ngayon. At kumusta naman na yung kalagayan nila sa showbiz guys sa ngayon. Okay, ito na. Pasok na natin ang una nating topic for today. Paolo Avellino ay bumili ng bahay at lupa sa Baguio kung saan ay gawin po nila ni Kim Chiu yun ng parang vacation house. Kasi nga, syempre, mas masarap kasi manirahan sa Baguio guys lalo na yung malamig yung panahon, lalo na yung pakiramdam mo kwan ba guys, pakiramdam mo yung fresh air lahat yung mga naamoy mo at higit sa lahat kaysa yung komportable ka. Ramdam mo talaga yung tinatawag na retirement mo pag nasa Baguio kasi guys. Siyempre, kailangan kasi ng katawan natin yung mga fresh air, yung mga nasa bundok ba. Sa Baguio, yun yung nabibigay sa kanila ng mga fresh air. Alam mo, pag sa bundok kasi komportable ka dyan at masarap manirahan sa mga ganyan, lalo na pag yung tinatawag na magpo-forward pa. Kaya itong si Paolo guys at saka si Kimi ay matagal na silang gustong bumili sa Baguio ng bahay bakasyonan nila para sa ganun ay pag the end of the day or pag mag-retire na sila sa showbiz ay may ganun silang bakasyonan, diba? Karamihan kasi naman dito guys karamihan naman kasi sa karamihan sa showbiz case ay gusto nilang manirahan sa mga dibdib ng lugar. Para sa gano'n ay may mga bakasyonan sila pag gusto nilang magbakasyon sa gano'n. Yung bang mula sa mga malayo sa mga polluted area, yan may hinahanap na mga taga-showbiz case kaya maraming mga netizen ang nagsasabi na napakaswerte nila sa isa't isa kasi ramdam nila yung tinatawag na kaginhawaan ba. Siyempre, kahit naman siguro ikaw guys, kung gusto mo rin na manirahan sa Baguio, pwede ka rin bumili. At saka in fairness guys, mura lang naman yung bahay dun sa Baguio. Hindi kagaya naman sa Maynila guys na sobrang mahal times 3 times 4 na yung bayad. Pero sa Baguio naman guys is mura lang. Kaya swak naman sa bulsa at hindi naman mabigat sa bulsa. Kaya nga yung mga netizen guys ay nagsasabi na maganda yung idea nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na bumili ng lupa sa Baguio dahil nga marami din sa mga taga-showbiz ang gustong bumili ng lupa sa Baguio. Marami din sa kanilang nasasabing mas maganda manirahan sa Baguio. Swak na ang Baguio pagdating sa bahay bakasyonan. Kasi marami din sa kanila guys ang gamdam yung katotohanan sa kanila. Hindi sila yung tao. Kumbaga yung mga tao dun is may hospitality at saka honest sila. Hindi sila sinungaling ba? Kumbaga is may pagkakaisa at unity mga tao dun. Kaya, at nandun din, get sa lahat kaysa ay nandun din yung pamilya ni Paolo Avellino na nagbabantay sa kanila. Kaya, hindi sila mahirapan. Eto naman tayo guys, sadako naman tayo sa pangalawang topic for today.
Heto na, pangalawang topic natin is si Kimi guys ay nabigay ng sustento sa kapatid niya sa ibang bansa. Alam niyo guys, mahirap kasi yung sitwasyon ngayon ng kapatid ni Kimi sa ibang bansa guys. Kaya humingi ito ng tulong kay Kimi at ramdam din kasi ni Kimi guys yung kahirapan dun eh. Hindi naman basta-basta nakagaya ng mga dito yan sa Pilipinas. Pwede ka lang magtanim ng mga gulay, pwede ka humingi. At kasi maluwang yung mga lupain natin dito at hindi ka na pwedeng magrenta. Pwede ka naman magrenta dito guys ng boarding house or ng bahay pero hindi siya kamahalan na kagaya nun. Kasi nga, pagdun kasi guys ay sobrang mahal halos lahat. Wala nang matitira sa sahod mo kung hindi ka marunong magtipid at ramdam na ramdam mo kasi guys yung sinasabi na kapag hindi ka marunong magtipid ay wala kang maiipon. Yun yung nangyayari dun guys. Kasi nga may mga pamilya yung kapatid ni Kimi dun eh. At saka hindi lang yan guys halos lahat kasi dun ay nabibili na. Hindi ka pwedeng humingi. At may mga anak sila lalo pag yung may mga anak pa. Aba, sobrang mahal talagang gastusin pagkain pa lang ng bata. Mahal na, di ba? How much more sa alam mo na. Kaya itong si Kimi guys, hindi naman siya madamot sa kanyang mga pamilya. Kasi nga hindi nga madamot sa kaibigan, pamilya pa kaya, di ba? Yan yung kwan guys, yan yung kumbaga guys is yan yung mabuti kay Kimi kasi pag si Kim Chu ay nagbigay ng blessing sa kanyang kapatid ay sobra-sobra pa. Ramdam na ramdam din sa sinatila kami yung nangyari sa kanya noon. Kaya itong si kapatid niya guys ay kay Kimi lang sila umaasa. Matagal na kasi guys na tumutulong si Kimi sa kanyang mga kapatid. Kahit may mga anak na, may mga pamilya na, kahit may trabaho pa sila guys ay matagal na siyang tumutulong sa kanyang mga kapatid. Kasi alam niya na mabigat pa rin sa bulsa yung kanilang galawan. At si Kimi naman po guys ay milyon-milyon naman yung income niya sa kanyang mga project. Kaya maraming mga beses, ilang beses na guys, hindi na mabilang. Ito nga yung kapatid ni Kimi guys ay si Kimi din yung napaaral sa kanya. Isipin nyo guys ay hindi nag-aaral si Kimi, hindi siya nakapagtapos. Pero yung kapatid niya nakapagtapos lahat dahil sa kanya. Isipin mo po siya yung nagsakripisyo sa lahat ng hirap para lang maiahon yung kanilang pamilya o yung kanilang kapatid sa kanilang pag-aaral at sa kanilang buhay. O isipin nyo yan na yung siya yung nagsakripisyo sa lahat. Tingnan nyo ngayon yung hindi siya nakapagtapos. Tapos ang dami niyang investment, ang dami niyang project, napaka-successful niya. Yan yung mga bagay-bagay na hindi kayang gawin ng kanyang mga kapatid guys na yung bang tumayo sa sarili nilang yung bang makinig sa mga negatibong salita patungkol kay Kimi, hindi nila kayang gawin yan guys kasi nga alam nila ang katotohanan na si Kimi ay isa sa mga kapatid na proud sila. Kasi nga, yung hirap ni Kimi sa kanila guys na bilang isang breadwinner sa lahat ng mga kapatid niya ay siya lahat nagsustento guys. Yung nanay niya, yung tatay niya, konti lang naman ang sahod. Siya lahat gumawa ng paraan para makapagtapos ang kanyang kapatid. Kaya natin pasasalamat din nila kay Kimi. Kasi si Kimi siya yung gumawa ng paraan para makapagtapos yung kanyang kapatid. Pero in fairness naman sa kanya mga kapatid guys ay nagpapasalamat din sila kay Kimi dahil alam naman nila na si Kimi guys ay napakabuti din niyang ate. Ramdam na ramdam din kasi nila yung kabutihan ni Kimi. Hindi siya madamot sa kanila guys. Kung ano yung kailangan nila, binibigay ni Kimi. Hindi siya yung dami ng sinasabi. Basta importante sa kanya guys is mag-aral sila mabuti, magpakain siya, supportahan sila at hindi sila mahutuman guys. Ganyan sabait si Kimi. Kaya alam mo, pag ramdam na ramdam mo yung kaginhawaan at comfortability sa partner mo ay
ganun ka supportive sa partner mo, ay binibigay din ng Panginoon sa iyan yung bigay ba, mas marami ka pang makukuha, mas marami ka pang magiging project. Kasi Paulo Avellino guys ay wala man sinasabi pag sumusuport ka si Kimi sa kanyang kapatid. Kasi nga ganon naman si Paulo sa kanyang pamilya. Kumbaga walang damutan. Hindi sila madamot dito at hindi sila madamot yan. Kasi nga pag madamot sila sa isa't isa ay mahirap na yan guys. Dadako na naman tayo sa pangatlong topic natin for today guys. Heto guys, yung pang-tatlo nating topic for today guys ay ano naman kaya yung bawang business na pinatayo nila Kimi at saka si Paulo Avellino. Haba guys, ang dami nilang business sa ngayon. Talaga yung target ng dalawa guys ay mag-business talaga. Kasi nararamdaman kasi nila yung sitwasyon sa ngayon na kapag wala kang business ay iba na, kawawa ka. Kung aasahan mo lang yung showbiz, nandyan yung showbiz. Kapag showbiz nga, nandyan pa kasi sikat sila. Pero may mga time din kasi guys na darating yung panahon na malalaos sila kagaya ng mga ibang tag-showbiz pa. Yung inaalala nila sa ngayon guys na habang sikat pa sila, habang may mga income pa sila, may mga pera pa sila, ay talagang nababakbak sila sa business. With all loss kasing business. Pero they just trying their self na makabuo ng ulit ng another business. Kasi you know guys, sa kwan na yun na hindi naman sa inbound sinasabi natin na forever ang showbiz. Hindi naman sa ganon, bihira lang naman mo ganon. Pero pag may pera ka na, isipin mo talaga yung mag-save. Isipin mo talaga isipin mo talaga yung sarili mo kung dating ng panahon. Hindi yung just go with the flow ka lang kasi may pera ka. Hindi yung gasto dito, gasto dyan. Kasi ang daming pananailangan guys eh. Hindi basta-basta yung pananailangan. Hindi pwedeng makapag-aaral ng mga kapatid mo or hindi ka pwedeng umasa sa mga kapatid mo eh. Kasi nga, sa iyo nga umasa yung mga kapatid mo tapos umasa ka rin sa kanila at the end of the day. Hindi, kumbaga this is, yung tinulong mo noon ay hindi nila yung may tutulong sa iyo na muod din sa iyo if nangangailangan ka. Kasi iba na yung ikaw na may pera at iba na yung sila din na may pera na sa iyo talaga umasa. Pero pag sabihin mo guys, umasa ka rin kasi ang dami matungan pero umasa ka rin ibalik din sa'yo. Hindi. Mga siguro 70% lang. Pero huwag kang umasa sa ano. Kaya itong sila Kimi at saka si Paulo guys ay habang may pera sila ay talagang nagbabakbak sila ng business na kasi maramdaman mo guys. Maramdaman mo yung totoo at maramdaman mo talaga na totoo sila sa kanilang sarili. Kasi nga, ang inisip naman talaga nila is yung kanilang future. Which is tama naman na dapat mo isipin yung future ninyo. Kasi darating panahon na future na lang talagang pag-uusapan eh. Hindi na pwedeng ganito ganyan, hindi na pwede yung ganun guys. Kaya bago natin tapusin ang ating updates guys, ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan guys na palagi nanonood sa atin. Maraming salamat po sa kayong kamsuwid nating viewers at always think positive kasi ang pagiging positibo at pray to the God kasi ang pagiging positibo ay nagbibigay yan ng magandang buhay or magandang araw sa ating lahat. God bless po sa atin at maraming salamat po.